Araw mga farmer, welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay ating pag-uusapan ang tungkol sa iba't ibang tali na aking hawak. I-share ko sa inyo para po doon sa mga bago na hindi alam kung anong purpose ng mga ganito. Lalo na po ito. Yan, napaka-importante po nitong I-splice o kuma. Yan, pagka kayo ay bibili ng lubid, lagi nyo makikita may ganito. Huwag nyo babaliwalain ito ha. Ito po ay napakahalaga para sa ating mga alaga. So unahin mo natin mga kaparmer ang busal o itong Mortegon. Yan, ito pong kulay blue na aking gawa-gawa. Yan po ay busal. Yan. Mortegon. At itong kulay orange, yan, Mortegon din po yan. Yan po yung pangkaraniwan. Ito naman po yung tinirintas ko nung nakaraang video na ipinakita ko sa inyo. Yan, medyo flat yan dahil yan ipinitpit ko ng martilyo para maging flat at hindi na makakasugat sa ilong ng baka. Ito pong busal ginagamit nga po sa baka, sa bisiro, pwede rin sa mga inahin, sa mga matatandang baka. Ayan, para madali ding makontrol. Pero kapag matanda na ang baka, malakas na, ay hindi na advisable na busal lamang ang ilalagay o Mortegon. Dahil malakas na po, makunat na, matibay ng, matigas ng hilahin. Kaya may partner na siyang pangilong. Ayan, pangilong po. Tabi natin. Ito po yung pangilong. Lagyan na natin sa baba. Ayan, so yan po ang pangilong. So, kung kayo may pambutas ng ilong ng baka, ito po yung pinapasok sa tubo. At dito naman po ay kinakabit yung lubid. Ayan mga farmer. So dito, magbubuhol dito. For example, ito po yung lubid. Sasalpak lang dito. No. Halimbawang itong pangilong na to ay nasa ilong na ng baka. O nabutasan na. So, sasalpak lang ho dito yung lubid. At itong dulo, syempre ibubuhol na po. Ano. At syempre merong lock. Ang lock ay ito. Ayan. Stopper. Ayan. So ayan po yung aking ginamit na stopper mga farmer. Ano, ako po ay bumili ng casino chips. Casino chips po ang tawag dito. Hindi nga na siya ganun kalapad pero pwede na po ito. Ayan. Stopper or lock. Siyempre bubulan dito sa dulo. Ayan. Yan po yung ating pangilong. Meron din pong nabibili na number 22 o kaya yung mas mataba pa doon, mga 24 ganon. Yun yung mga 12mm kaparmer. Pag 24, 12mm. Ito ay 10mm number 20 na lubid. Ayan, so mga bisado nyo. Ayan, importante itong mga kaparmer dahil pag walang ganito at yung inyong baka, halimbawa punta dati sa kambing, for example ay yan, for example po, ito yung ano, baka nyo, yung kambing. Ano, at wala kayong I-splice. Ayan. So ito po, paikot-ikot yan. Halimbawa, iniwan nyo ng umaga, babalikan nyo ng tanghali. Paikot-ikot yan sa inyong pinagtalian. Ngayon, pag wala po yung I-splice, nakagaya nito, kaparmer. Yan, may busal kasi ito eh. Pag wala yung I-splice, mapupulupot yung lubid. Pag napulupot yung lubid, syempre iiksi yung kanyang malalakadan dahil ano dahan-dahan siyang dahan-dahang nahihila yung hayop dahil nga napilipit na yung lubid, kumukulubot na. So hanggang siya ay makarating na doon sa pinagtalian. Yan, makakarating na siya dito dahil nga napilipit na yung lubid, papalapit na siya ng papalapit dito. At dahil nga walang I-splice kaparmer, hindi na rin nakakaikot yung tali nung mismong hayop. Yan, hindi na ito nakakaikot at di na nga rin yung nakakaikot yung mismong nando sa may puno. So mayayari nga masasakal na ang inyong alaga. Ano, lalo na kapag malaking hayop, baka, baboy, kalabaw. Kaya ito farmer, lagi na talaga makikita natin ito kapag tayo bibili ng lubid sa mga ano,
bilihan, bili kayo ng mortigon, busal, pangilong. Lagi may ganito. Kahit yung manok, yung tali ng manok, lagi may ganito. So yun ang purpose nun, para hindi masakal, hindi madisgrasya ang ating hayop. At pangalawa ay tumagal yung tali natin. Dahil pagka napilipit ang tali ay di mangungulubot, maghihimul-mul, mapuputol. Sayang ang ating tali. Yan, gaya nito. So ayos na ayos pa siya. Matagal na itong taling to, baka ito ay mahigit na 1 taon. Ito ay galing pa sa baka namin dati. Hanggang ngayon eh ayos pa. So ayun ka-farmer, yung pangilong. Ang susunod naman natin ay pangliig. Yan, kung may pangilong, may pangliig. Ito, maraming gamit itong tali na to. Itong tali na to, ka-farmer, ay pwede sa baka, pwede sa baboy, sa kalabaw, sa kambing. No, lahat ng kambing namin dito mayroon ganito. Yan, lalapit ulit tayo. Pero pakikita ko muna sa inyo yung lumang panliig. Yan, itong aso namin nilagyan ko ng ngayon, gawa ng malikot eh. Kinakay kayong tanim ng aking nanay. Yan, meron siyang pangliig. Tama lang, kasya yung daliri sa ilalim. Yan, hindi siya masasakal. Ganito po ang tsura niyan. Yan. Pag naisuot sa leg ng hayop, yan, so, kunwari naisuot ko na, ay di ibubuhol lang huli din eh. Para buhol natin ng pasok natin. Yan, bubuhol lang ulit din eh. Tapos higpitan. Pero bago higpitan dapat ay natansya na yung higpit ng leg para hindi masasakal ang hayop. Yan, at meron din kama dito. Yan. Bagong kabit ko lang ho, are. Yan, 2 metro yung lubid niya at 1 metro ang kanyang panlig. Kaya lang mukhang hindi 1 metro dahil nga merong kama. Yan, ganyan ka-farmer. So ito universal, pwede sa baboy, baka, kambing. Sinabi ko na nga kanina, marami itong pwedeng paggamitan. Pero pag baka, dapat nga may partner na pangilong. Yan, nandito na naman ang ating kambing. So ayun ka-farmer, pakita ko sa inyo ang pambaboy. Yan. Okay. Yan, ito naman ang pambaboy. Ayan mga ka-farmer. Mingay. Ito ang pambaboy ka-farmer. Ang pagkakaiba lang niya ay meron siyang hose. Yan, para hindi nga naman makakasugat sa leg. Yan, dahil ang baboy kapag kaya na isinugan nyo, for example, pinastol nyo. Example, ito yung baboy. Yung baboy kasi namin ay tinanggal din sa Bartolina at inilipat doon sa may bandaron. May lalapitan natin. Ang baboy kapag yan ay buntis, kapag yan ay nasampahan na, hindi pa yan tataba. Pero pag yan ay malapit ng umanak ka farmer, siguro mga 3 months na yung tiyan, ay may malapit na siyang umanak, yun na, lulubo na bigla ang baboy. Kaya ang baboy pagka yan ay hindi nyo nilagyan ng ganito, magsusugat yung leg. Yan, kaya lagi yung makikita kayo ng mga nabibili ganito sa bilihan ng lubid ay meron na yung sapin na hose. Ayan, yun ang purpose ng panliig ng baboy. So ito yung baboy mga ka-farmer. Yan, tinalihan ko sa liig. Wala lang siyang hose, gawa lang ito ibiglaan, nakalpas to. Yan, kulay blue yung tali nito, kulay brown na nga lang, gawa lang madumi na. Ayan, tingnan nyo yung liig nya. Yan, tamang higpit lang. Pag yan ay lumaki na dyan dahil na rin nasampahan na, ay di mag-uumpisa nang i-adjust. Dapat adjust yung kanyang tali. Maluwag pa naman ito. Yan. Maluwag pa, naangat pa. So hindi pa yan magsusugat mga ka-farmer. Basta ito, mahalaga ito yung ice splice. Huwag nyo kakalimutan itong ice splice mga ka-farmer, dahil pag walang ganito ay tao, disgrasya. Gawa ng may napanood akong vlog nagtuturo ng paggagawa ng tali sa leg ng kambing ay wala namang ice splice.
Kaya nangyari ay yung mga nanonood ay siya pa ang tinuruan. Ano, sabi ko ay kulang ng ice place talaga yung kama. Napaka-importante nito sa ating mga nag-aalaga ng hayop. Napakarami ng gamit, napakarami ng magagawa. Hindi lang sa hayop, kahit sa halimbawa sa sasakyan, hahatakin nyo, kakabit nyo ang lubid. Kaya sa bahay, for example nagbabagyuhan, so napakarami ng ating magagawa kapag tayo may ice slice. Ayan, pagka ito'y walang ice slice, tinali ito dito, ay baka hindi tatagal ang tali, sisira. May namatay na kasi dati dito sa amin, sa yung kapitbahay namin doon, tinali sa puno ng kalamansi ang baboy, bagong sampa, dumalaga. Yan, ganyan, may tali sa leeg, tapos may tali din sa katawan. So tiwalang-tiwala yung may-ari na hindi nga naman makakalpas, gawa nga na may tali pa sa katawan. Ang problema ay hindi nga naglagay nito. Ayun, di kinabukasan po ay wala na, patay na yung baboy. Gawa nang pumilipit na yung tali niya eh. So ayun, ka-farmer, based yan sa ating experience. Sana'y may natutunan ulit kayo. Maraming salamat. Happy farming po. Ingat po at God bless.